Mga ka-pretty, nandito tayo ngayon sa farm. Actually, wala ako sa farm ngayon, kundi pinabidyo ko lang yan. Papakita sa inyo yung lumang bahay namin sa farm, kung saan kami tumutuloy kapag pumupunta kami sa Batangas. At ito na siya ngayon. At medyo luma na nga siya at marami ng mga nasisira na. Ito yung ginagamit naming room kapag kami ay nandoon. Simple lang siya, tamang makakatulog ka naman ng maayos, nakasama yung mga toko, yung mga minsan mayroong mga butike, ayan. Ganyan siya, ganyan ang itsura ng ating room sa aming munting bahay sa Batangas. Ay, simpleng ano lang naman siya. Siyempre, nasa farm ka, hindi naman ganun kaganda ang magiging bahay mo, di ba? Ayan siya. So, yan yung aking kitchen dyan sa dulo. So, dyan ako nagluluto dati. Yan yung aking lababo. Napakasimple lang ang buhay dyan. Hindi pang mayaman, pang masakit lang. CR niya, sira na. Kasi katagalan na yan. Kahoy lang kasi yung pinantabing nila, yung ginawang tabing. At hindi na rin siya masyadong nagagamit. Kaya ganon. Saka, ang hindi maganda kasi sa farm, yung maraming anay. Kaya kung mas siguro, yung kahoy, hindi magandang gawing bahay nga dyan. At yan naman, makikita ninyo yung munting ating kubo or gazebo. Diyan ako tumatambay madalas. Yan naman yung mga paligid niya. Diyan ako nagtanim ng aking mga munting halaman. Ayan yung gumamela. Yung apple ko, kukunti na lang palang dahon. At may mga bonggabilya din ako dyan. May anthurium. Ito na ngayon yung ating munting gazebo. Ayan. Paminsan-minsan kapag walang gumagamit, talagang nasisira talaga siya. Katagalan naman kasi pawid lang naman yan. Ayan, medyo nagkaroon na siya ng butas. Yan, dyan ako madalas tumatambay noon at nagtatanim ng aking mga halaman. Buti naman at may mga bulaklak naman ng aking bonggabilya. Ayan, yung ating munting gazebo. Nakapapaligiran pala tayo ng mga unyog, mga mahogany, matataas na mahogany na yan, mga puno na yan. Diyan kami madalas mag-harvest ng mga buko. So, yan si Kuya Noel, ang ating tigapag-alaga ng ating mga dalawang baka. Tinuturo niya yung kung saan naroroon yung mga alaga niyang baka. Pupuntahan na niya yan para pakainin. At yun, natatanaw niyo ba yung dalawang baka na yun na nasa dulo? Yun, yung mga alaga niya. Pinagkukumpay niya yan, yung dalawa na yan. Kahit na may mga damo-damo dyan, nagkukumpay pa rin siya. Napir ang tawag dun sa damo na kinukumpay ni Canowell. Nakikita niyo yung baka na may dark. Ayan, yung white and black na color na yan. Nung bago kami umalis, bagong bili namin yan. Super payat niya. Ngayon, napataba na niya. Mabuti nga, maraming damo ngayon dyan. Nag-uulan pa rin daw. Hanggang ngayon, kahit Disyembre na. Ang ganda ng niya, di ba? Yung back, ayun, no? Magandang mag-alaga yung si Canowell. Masipag pa magkumpay ng mga pagkain nila. Ayan. Yan yung puti na yan, yung naiwan namin or naiwan na lang sa mga bakang naging lahi ng mga ibang inahin namin noon. Naibenta na rin. So, siya lang ang natira. Maganda nga yung katawan niya, kaso hindi pa siya nagbubuntis. Parang, ang tawag nila, pag hindi nagbuntis yung baka, nagmamatsura. Gumaganda lang ang katawan niya. Pero ready na yan, paging inahin sana. Kaso wala, hindi pa rin siya mabuntis-buntis. Tingnan nyo, napaka-super close nila. Or napaka-super close ni Canowell sa baka namin. Nahahawakan nga yan. Kahit ako, nung nandiyan ako, nahahawakan ko yan. Napakabait ng baka na yan. Napakalambing pa, yan, nahihimas pa ni Canowell. Nakakausap niya. Yan ang maganda sa pag-aalaga ng baka. Kailangan maging close ka rin sa kanila. At alam mo kung paano i-handle para hindi ka sipain. Kasi medyo minsan kapag merong baka na inalagaan mo tapos sinasaktan mo, talaga sisipain ka niyan. So, pumunta naman tayo dito sa gawing ibabayan yung mga tanim namin na mga kalamansi, mangga. So, papunta naman tayo sa ating mga alagang baboy. Ayan, yan yung mga drum na yan. Pinaglalagyan niya ng mga tubig. So, ayan sila, yung ating mga biik.
Ang gaganda nila. Nakita niyo ba guys? Ang gaganda nila oh, matataba. Pang ano lang yan, pang out lahat yan. Hindi namin gagawing patiner. Sobrang dami. Kasi mahal ang ano ngayon, mahal ang feeds. Sa sobrang mahal, parang malulugi ka na rin kapag ang baba naman ng kuha ng live weight nila, yung mga namimili dyan. Kaya swerte mo pag mataas ang bilihan ng mga baboy. Ngayon Disyembre, hindi masyadong tumaas ang hindi tumaas ang nila sa live weight, medyo mababa. So, konting kita lang, pero okay lang. Yung inahin na yan, nakasampa na siya. So, ibig sabihin, malapit na yung mga anak. Ganyan lang, guys. Ganyan ang paanakan nila. At least, pag nanganak, hindi madadaganan yung mga biik niya. Ayan yung ating mga patiner sa ngayon. Naibenta na yan sa mababang halaga. Pero, tama lang. Kumita naman siguro. At ituloy pa rin yung ating mga biik. Pambenta rin yung mga biik na yan. Pang-dispose. Mahirap kasi mag-patiner na nga. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, medyo mabagsak ang presyo ng ngayon, baboy. Tapos, mataas ang bilihin ng mga feed. So, yan yung ating munting kubo. Sira na rin yan. Walang nakatira ngayon. Ayan siya. Marami na rin butas. So, yung isang kabila, yun yung isang piggery. Diyan naman yung ating mga inahin at mga dumalaga. Yun yung nagbibigay sa atin ng mga raming biik. Kaya sa tamang pag-aalaga ng ating tigapag-alaga ay napapadami niya yung ating mga piglets. So, ayan. Relax na relax sila. Kakakain lang nila. Tingnan nyo kung gaano kalinis. Masipag yung ating tigapag-alaga. Ayaw niya yung nadudumihan yung ating dinadampot agad nila kapag nagpupo yung ating mga baboy. Sa kapag pumunta kayo dyan, hindi mo maaamoy yung mga, di ba, may masangsang na amoy or mabaho. Diyan sa farm namin, hindi kasi nasa tamang pag-aalaga, paglilinis, kaya walang amoy. So, yun lang guys ang ating update sa ating piggery. Bye!